Ngayon naman po ay mag-a-add naman tayo ng roles na DHCP. So click po natin yung add roles. And then click next. Click next. And then next. And then click po natin yung DHCP server. And then add features. And then next. And then click next. And then click po natin yung restart the destination server automatically if required. And then yes. And then click install. And then click po natin yung complete DHCP configuration. And then click next. And then commit. So makikita po natin creating security group is done. And then authorizing DHCP server and then done. And then close. And then close. Ngayon punta tayo ng tools. Then click po natin yung DHCP. Click po natin yung server Willialmus. Pinaka-arrow. And then click po natin yung IPv4. Then right click. And then new scope. And then click next. So scope name po natin ay CSS_DHCP. And then click next. So maglalagay naman tayo ng start IP address and then end IP address. Ang trabaho po ni DHCP ay siya po ang nagbabato ng IP address sa ating mga client. Ano po ba yung IP address na ibinabato niya? Ito po yung ating start IP address. So, ang lalagay po natin dito is 192.168.0.3. And then, ang end IP address po natin is 192.168.0.25. So, ito po yung dami ng client na pwede pong kumonek sa ating server. And then, click next. And then, click next. Click next. Next. So, to add an IP address for our router, so, lagay po natin yung IP address ng ating router, 192.168.0.1. And then, add. And then, click next. Check po natin yung server name. Lagay po natin. And then resolve. So makikita po natin is pareho po yung ating IP address na lumabas na nandito po sa loob. So naka-add na po siya. Huwag na po natin na siyang i-add. And then click next. And then next. Then yes, I want to activate this scope now. And then next. And then finish. Then close po natin siya. And then sabi nga po natin kanina, si DHCP po siya po yung nagbabato ng IP address sa ating client. Punta ngayon tayo sa ating Windows 10. Sa part 1 po ng ating video na IP address ay naglagay po tayo ng IP address sa ating Windows 10. So ngayon po ay i-obtain na po natin siya. So right click po natin yung icon ng network. Open network. Then Ethernet, then change adapter option, then right-click Ethernet, then properties, then ilagay po natin ating username. Ang ating pong username ay administrator. Ang ating pong password ay CSS_2025. And then click yes. Click po natin yung Ethernet Protocol version 4 and then properties. Ito po yung IP address na nilagay po natin sa part 1 ng video na IP address. So, ang gagawin po natin is i-obtain na po natin siya. Obtain. And then click OK. Then close. Close. And then close. Punta po tayo ng CMD. Type po natin
gp update space /force. Click enter. And then check po natin ang IP address ng ating Windows 10. ipconfig. Enter. So makikita po natin ang naka-assign na po sa ating Windows 10 is 192.168.0.3 na ito po yung nilagay po natin sa ating start IP address kanina.